matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me sa'yo, Jesus. Alam ko you can lead and guide me, because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Lumiliwanag na araw, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you. Oh, Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan. Nais kong manahan sa daan ng katuwiran, nasa ng puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me, because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, Please lead and guide me, because God works in you for me. salamat sa Diyos, sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus.
sa isang mabuting daan, sa mabuting daan. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago, isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga Bible study. Dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan, Worldwide Bible Study. Sa atin pong segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Martes po ng gabi ng May 12, 2026. Sa kalooban po ng Panginoon, nagsasagawa po tayo ng ating live na programa mula po rito sa lungsod ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood dito sa Pilipinas at maging sa abroad ng ating mga Bible study sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. Wini-welcome po natin ang ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at maging sa abroad, sa mga nandyan po sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. At para mabati rin po at ma-shout out ang ating mga kasama ngayong gabi, ay atin po munang unahin na pabatiin ang ating kasama sa programa. Magandang gabi, Brother Edwin. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Welcome po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Salamat po sa Panginoong Diyos. At ngayong gabi, may mabuti po tayong pagkakataon upang tayo po'y muling magkwentuhan at muling tumalakay ng mga bagay na may kinalaman po sa ating pananampalataya. Kami po ni Brother Willie ay makikisuyo sa inyo na paki-like, paki-share at mag-comment po kayo kung saan po kayo naroroon upang malaman po namin ni Brother Willie kung saan na po ang nararating ng ating programa. At ngayong gabi ay maaga po nating binabati ang mga taga-subaybay po natin sa YouTube Live na maaga pong tumutok. 31 live viewers sa YouTube. Magandang gabi po.
kay Wilson Basaliso. Yan. Yan, kay Victor Chico, kay Motorized Sniper, kay Brother Philip Lopez, kay Alfredo Opanyo, kay Dexter Belo, kay Mr. Carlos Vergara. Magandang gabi, sir. Burley Zaminiano. Yan, magandang gabi po. Yan. Alfred, kay Pastor Danilo Razon sa Tarlac. Magandang gabi po, Pastor Danilo Razon. Musta po kayo? Kay Alan Joseph Pulido, Ramon Garcia, kay Terminator. Yan. Umabol po ako. Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng nasa YouTube Live. At sa Facebook Live naman po, meron po tayong 8 live viewers. Ayan, naging siyam na po na maaga pong tumutok. Magandang gabi kay Brother Jerry Libuon, kay Moises Clay Ramos. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng nasa Facebook. Ayan, magandang gabi kay Lisel Pasqua. Magandang gabi po. Ayan, magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Magandang gabi, Pilipinas. Yan, na tayo ay agad nang mag-umpisa. Wala ka na bang nakaligtaan dyan na ma-shout out, Brother Edwin? Ayun, si Unang Timoteo 1 at 5, Brother Willie. Talagang kapitulo, bersikulo talaga yan, ha? Yes, kumpleto, Brother Willie. Sige, at tayo ay pag-umpisa na dito sa ating magiging pagtalakay, Brother Edwin. Opo. Ang ating tatalakayin, yung gulo sa Senado. Oh, Brother Willie, yan ang napapanahon ngayon. O, kahapon yan, Brother Edwin, nangyari, no? Opo. At hanggang gabi ay aking pinanood yung mga kaganapan sa Senado, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Oo, at kaya naman ito ay ating tatalakayin, Brother Edwin. Meron kasi tayong nag-request, pinakiusap na mabigyan natin ng pagtalakay. Isa nating ka-Bible study, Opo. si Sister Rowena Hamias. Yes, Brother Willie. Pakita natin yung pagkagising ko pa lang sa umaga, ito na nabungaran ko, Brother Edwin. Yan, sabi po ni Sister Rowena Hamias, good morning, Brother Willie. Musta na po? Ang gulo ng gobyerno natin, ano po masasabi niyo na ayon sa Biblia? God bless po. Yan, meron pong tinatanong ako, Brother Edwin. Yes. Dahil nga sa kasalukuyang nangyayari na mga kaguluhan, Opo. dito mismo sa mga tangay ng ating gobyerno, no? Oh, Brother Willie. Kasi nga, Brother Edwin, yan mismo sa Senado nangyari yung kaguluhan na yan na mayroong isang halal na senador ng Republika ng Pilipinas. Opo. Si Senador Bato de la Rosa, Brother Edwin. Oh, kaya ngayon, Brother Willie, ang Senado nababalot ng matinding sigalot. Oo. Oh. Kasi Brother Edwin, ganito. Kahapon, ako ay nabigla din dahil biglang nagpalit ng liderato sa Senado, Brother Edwin. Oh, Brother Willie. Oo, ang Senate President na si Senador Tito Soto, Brother Edwin, Opo. ay napalitan kahapon. Oh, Brother Willie. Oo, ang pumalit sa kanya ay si Senador Alan Peter Cayetano, Brother Edwin. Yes, Brother. Oo, dahil kasi mayroong 13 senador ang nagkaisa na bumoto para kay ngayon ay Senate President Alan Peter Cayetano, Brother Ed. Yes, Brother Willie. Oo, dahil siya naman ay isang abogado. Opo. Yan ang maganda ngayon, Brother Edwin, Yes. na ang mismong Senate President ay isang abogado na nakakaalam ng batas. Tama po. O, yun doon naman ako natutuwa na tamang tao, Brad Edwin, ang nakaupo bilang Senate President. Sabi mo, Brother Willie, tama yung naposisyon ngayon na tao sa
as Senate President. Oo, kasi Brad Edwin, ang mga senador ay mga mambabatas. Tama po. Sila yung mga gumagawa ng batas. Tama po. Malaking advantage pagka ang mambabatas ay isang abogado, Brad Edwin. Tama, Brother Willie. At disadvantage naman pagka hindi nakakaalam ng batas ang Senate President, Brother Willie. Oo, kaya nga Brother Edwin, kung ikukumpara ang Senado noong mga nakaraang panahon, nung tayo hindi pa mga isinisilang dito sa ibabaw ng lupa, Brother Edwin. Yes. Dito sa Pilipinas, sa aking nabasa noong araw, ayan, nandyan si Sir Charlie Vergara, yung aking high school teacher, no? Opo. Baka pwedeng makapag-share si Sir Charlie ng inputs na noong mga nakaraang panahon, Brad Edwin, Yes. yung mga naging senador, mambabatas dito sa Pilipinas, talagang mga dekalibre, Yes. Brad Edwin. O mga dekalidad, Brother Willie. Oo, kasi nga talagang matatalinong mga tao at talagang mga may alam sa batas, Brad Edwin. Tama, Brother Willie. Si Atty. Ligan nasa Facebook, Brother Willie. Si Atty. Lingad. Oo, baka pwede niya tayong matulungan dito sa ating tinatakay ngayong. Oo, kasi ang nabasa ko, Brad Edwin, yung mga kalibre nila, noong ako'y may isip na, Brad Edwin, Opo. yung mga hubito sa longga na yan. Ay, opo. Brad Edwin, dahil ang tatay natin nung araw, di ba? Nababanggit din yan, Opo, paborito ng tatay natin yan, Brother Willie. Oo, yung mga, yung mga senador nung araw na maalam sa batas, Brad Edwin, dahil sila ngayong mga abogado. Opo. Pero noong pumasok na yung mga nagsesenador, Brother Edwin, Yes. na dahil sila yung mga sikat, mga artista. Yes. Ayun, doon na nagkaroon, Brother Edwin, ng pagbaba ng kalidad, ng quality ng mga nagiging senador dito sa ating bansa. Opo, Brother Willie. Yan. Unti-unti lang bumaba ang naging criteria para maging senador, Brother Willie. Sino ba yung isa pang senador na di kalibre, Brother Edwin? O ay si Pio Pisto Gingoda Jr. Ayan, okay din yan, Brother Edwin. At yung namayapang senadora, Miriam Defensor Santiago, Brother Edwin. Ay, Brother Willie. Matindi yan. Yan talaga, yung alam na alam ko na yan. Dahil, Brother Edwin, ako kumpleto na isip ko noong si Senadora Miriam Defensor Santiago. Opo, Brother Willie. Talagang siya mismo ay personal ko napakinggan, Brother Edwin. Yes. Noong isang eskwelahan sa Apalit, Pampanga, siya guest speaker. Opo. Ayan, napakinggan ko kung paano magsalita. At nung siya maging panauhin din sa pasalamat sa Apalit, Pampanga, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Yan, na-meet ko mismo si Senadora Miriam Defensor Santiago at nakamayan ko pa, Brother Edwin. Opo. Yun yung sinasabi ko na talagang karapat-dapat sa Senado, Brother Edwin. Tama po. Dahil sila ay mga maaalam sa batas. Yes. Dahil sila ay mga abogado, Brother Edwin. Opo. Iyon, kaya naman tayo ngayong gabi, ito ang ating tinatalakay. At sana ang ating mga nasa Facebook, nasa YouTube, Brad Edwin, interesado din. Opo. Dito sa ating tatalakayin ngayong gabi. Opo, itanungin po natin sila, Brother Willie, kung sila ay interesado dito sa ating takay. May kinalaman po sa gulo sa Senado kasi ito ngayon ang current event, Brother Willie. Oo, at ako'y magpapauna na, Brad Edwin. Opo. Ako wala ritong kinakampihan, wala akong partido na kinabibilangan, Brad Edwin, na doon ako nakapanig, Oo, baka mapagkamalian tayo, Brother Willie, na tayo ay kampi kay ganito at tayo ay hindi kampi kay ganire. Yes. Dahil meron lang namang nagtanong, Sister Rowena Hamias, yung nangyayaring gulo sa gobyerno, ano po ba ang masasabi nyo na ayon sa Biblia? Opo. Di talagang tayo magbibigay dito nung ating masasabi. Yes. Hindi tayo magbibigay ng palagay Yes. ng ating mga point of view, Brother Opo. Edwin. Opo.
sa Biblia pa rin. Yes. Kung meron man si Brother Willie sasabihin, meron akong hahagilapin sa Biblia. May hahanapin ako, Brad Edwin, Yes. na salita ng Diyos, babasahin ko lang. Tama po. Yan. Yun yung aking ipinagpapauna sa mga nasa Facebook at sa YouTube. Kasi baka mapagkamalian tayo dito, Brad Edwin. Wala naman tayong mapapakinabang dyan sa mga politiko na yan. Yes, Brad Brother Edwin. Willie. Wala naman tayong mapapala sa mga politiko din. Kumbaga sa ano tayo dahil bilang tayo mamamayan ng Pilipinas, nakikibahagi tayo sa nangyayari, Brother Willie. Alam mo, Brad Edwin, ako nga ay dismayado dito sa mga mambabatas. Bakit po? Sa Kongreso at dito sa Senado. Yes. Kasi meron talagang mga problema na hindi nila binibigyan ng pansin. Opo. Yung problema ng karaniwang mamamayan, Yes. yung pagkain, Opo. 'di ba? Yung mga gastos, Brad Edwin, bayarin sa tubig, bayarin sa kuryente, 'di ba? Opo. Yung mataas na presyo ng diesel, ng gasolina. Yes. Yan ang dapat na inuuna sana Opo, nadadivert, Brother Willie. Oo. Ang binibigyan ng pansin Opo. ng Kongreso, ayan, katatapos lang nilang pagbotohan, Brad Edwin, yung impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Oo, Brother Willie. Ayun, kumbaga doon nila binuhos yung resources ng Kongreso. May gastos yung kada hearing, Brad Edwin Oo, Brother Willie. Na dapat sana, ang makinabang taong bayan, Brad Edwin. Tama po. Yun yung aking pinapahayag na ako ay dismayado. Yes, doon sa nangyayari, Brother Oo, Willie. kasi ang dapat, ang unahin kapakanan ng taong bayan, Brad Edwin. Tama po. Paano ba mapapagaang ang buhay ng isang ordinaryong Pilipino? Yes. Pero ang nangyari, ang tinutukan yung impeachment, Opo. Brad Edwin. Ako nga ay, nung mapakinggan ko ang Iglesia ni Cristo, yung panawagan nila, Opo. sang-ayon ako doon. O ba ang panawagan nila, Brother Willie? Okay ang impeachment. Kung talagang mayroong paglabag na ginawa, talagang kailangan niyan ay asikasuhin. Opo. Pero merong mas dapat na unahing asikasuhin. Yun ang maganda. Yun ang punto doon, Brad Edwin. Yung mas. Ano Yung po? mas. Ang nangyayari, itong mga politiko, Brad Edwin, hindi ko naman nilalahat. Yes. No? Meron naman kasing mga talaga nagseserbisyo ng totoo. Opo. Pero karamihan, Brad Edwin, sa mga politiko, ang kanila talagang inuuna yung kanilang mga personal na interes. Para sa kanilang kapakanan, Brother Willie. Pansarili. Yes. Sige, Brad Edwin, yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, nadagdagan pa, malaman natin kung gusto ba nilang pag-usapan itong ating tatalakayan, Brad Edwin. Opo, batiin ko po muna yung mga nadagdag sa Facebook Live, Brother Willie. Magandang gabi po kay Atty. Lingad, kay Kitty Shi, kay Brother Enchong B. Yan, sa YouTube po. Kay Brother Job Steus, kay Elmera Flores, kay Millie Rizzi. And Brother Willie. Ayan, sang-ayon po ba kayo mga kasama, mga katalakayan na ito po ay ating usapan, talakayin ngayong gabi. Ito pong nangyayaring paguluhan, gulo sa Senado. Ayan, sabi po ni Brother Jerry Libuon sa Facebook, Brother Willie, sana po maibalik ang ganoong pamantayan sa mga kabatas para tumaas uli ang kalidad ng ating Senado. Yun nga, Brother Edwin Bakit ba pag halimbawa ikaw ay ordinaryong tao Opo. na mag-a-apply ng trabaho, Brother Edwin? Yes. Di ba kaya nga maraming walang trabaho? Kasi ang mga requirements na hinahanap ng isang kumpanya, Yes. kailangan college graduate, Yes. Brother Edwin. Opo. Di ba? Yun ang ganun May tinapos ka, di ba? No? O, degree holder, Brother Willie. Oo. Tapos pagdating sa gobyerno, Brad Edwin, Opo.
ang sinasabi lang na requirements pagka ikaw ay marunong magbasa at sumulat. Yes. Brother Edwin, pwede na. Oo, obra na. Oo. Ba't parang nagkaganon? Brother Willie, mali yan. Iyan nga, Brother Edwin, doon nagkakaproblema eh. Opo. Sige, tanungin mo yung mga kasama natin, lalo si attorney, di ba? Nandyan. Opo. Napasin na ba ni attorney yon na bakit pagka halimbawa ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, Brother Edwin, Yes. kailangan mong yung resume mo nandun yung ikaw ay nakatapos ng kolehiyo. Yes, Brother Willie. Brother Edwin. Opo. Ang natin si attorney. Oo. Bakit pagdating dito sa mga papasok sa Kongreso, sa Senado, kahit nga sa Presidente pa, Brother Edwin wala naman sinasabi na kailangan college graduate yung Presidente, Brother Edwin Oo, sabi Brother Willie ni attorney Dingad, sometimes know how to sing and dance. Ayun, basta, di ba, meron ngang sumayaw lang ng budots di ba? Oo, nanalo na. Nanalo na Ito yan. Di ba? Yan yung sinasabi nating katotohanan na medyo masakit lang sa tainga, Brother Edwin. Oo, kasi totoo, Brother Willie. Dahil totoo. Opo. Na sa mga ordinaryong mga Pilipino mag-a-apply ng trabaho, napakahigpit, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Oo. Biro mo, nakapasa ka na sa interview. Kung pagbibigyan ka pa ng exam, Brother Willie. Yes. Oo. Diba? Kailangan maipasa mo din yun. Tapos, in-interview ka na ng Presidente, Brother Willie, i-interviewin ka pa ng mga direktor. Yan. Huwag sa ano talaga, sasalain, Brother Willie. Sumagot si attorney. Ano sabi? Sabi ni Attorney Lingad, yung qualification kasi ay nakalagay sa Constitution. Doon nga nagka-problema, Brother Edwin. Yes. Kaya dapat talagang may pagsasaayos na gawin, Brother Edwin Oo, may revision, Brother Willie. Oo. Dahil nga, bakit pagdating sa mga manunungkulan sa gobyerno ay ganun kaluwag, Brother Edwin? Oo. Basta ikaw ay marunong magbasa at magsulat, Yes. Brother Edwin. Opo. Yun yung natatandaan ko nung kasing first year high school ako, Brother Edwin. Opo. Si Sir Charlie Vergara. Yes. Yung Constitution na 1987, yan yung talagang aming nung panahon na yon, talagang pinakabisado pa sa amin ni Sir Charlie Vergara yun Nire-recite niya, Brother Willie. Preamble, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty God. Ganon. yun ang natatandaan ko sa preamble, Brother Edwin. Brother Willie. Ayan, yung Bill of Rights. Yan. Yes, Brother Willie. Yun, nung high school, pinakabisado sa amin yan O ngayon, yun, napasa ko rin na pagka ikaw ay kakandidato ka bilang presidente, Brother Edwin. Opo. Yun lang ang may natatanda akong nakalagay doon na able to read and write. Yun. Basta Brother Edwin. marunong bumasa at sumulat. Pwede na, Brother Edwin. Ubra na, oo. Ayan, di ba? Si Presidente BBM, Yes. di ba dati yun nga ang pinupukol sa kanya Opo. nung siya nangangampanya na hindi naman siya talaga naka-graduate, Opo. Brother Edwin? Yes. Yun yung sinasabi yung diploma raw na pinakita ni BBM sa Oxford. Opo. Hindi naman daw legit yun, Brother Edwin. Ganun po ba? Oo. Ayan. Magagayon pa man dahil siya ang ibinoto talaga Yes. ng maraming mga Pilipino. Opo. At kasama ako sa bumoto kay BBM. At isa rin ako sa bumoto, Brother Willie. Oo, kay BBM. haba nga ng pili, di ba? Oo, Brother Willie. Buti Sinagaan nga, umabot natin. pa tayo. Pag alas 7 na tayo makaboto, Brother Willie. Oo, at nagtiyaga tayong makaboto talaga kahit mahaba ang pila. Mainit na, Brother Edwin, Opo, opo. O ngayon, ito po mga kapatid, mga ka-Bible study. Yan, interesado raw. Sabi topic. ni Aurelia Gabriel, interesado po ako sa topic. Edwin, ano po masasabi niyo sa mga magnanakaw sa gobyerno? Oo, yun. Sige po, antabayanan nyo lang po yung ating pagtalakay. Sige, Brother Edwin, meron pa mga nagme-message. I-acknowledge natin kung sino yung mga nag-comment na yan.
Yan, sabi po ni Melchor Go, totoo po, sobrang gulo po ngayon sa Senado. Ayaw nila ng peace and love on earth always. Motorized sniper, maganda po kung pag-usapan yan. Lalo na yung kahapon. Ay, Pan Express Electronic, kamusta naman po? Ano kayo sa binoto nyo po? Really? Ayan, sige, at tayo umarangkada na, Brother Edwin. Opo. Ano ba ang ating batayan sa Biblia? Kaya kahit yung usaping politika, Brother Edwin, Opo. pwede rin nating mapag-usapan at mabigyan ng pagtalakay dito sa ating programa na ang batayan ni Biblia, Brother Edwin. Oh, meron ba tayong batayan sa Biblia, Brother Willie? Oo, kasi ang pinag-uusapan natin ngayon yung current events, Brother Edwin. Opo. Di sa Biblia, hanapin natin yung batayan na dapat tayong mga Kristiyano, hindi tayo dapat nadayuhan sa ating sariling bayan, Brother Edwin. Opo. Pagka ikaw ay Kristiyano, dapat hindi ka inosente Yes. sa mga nangyayari sa paligid natin, Brother Edwin. Oh, dapat aware, Brother Willie. Oo, basahin natin yung nasa Lucas 24:13 hanggang 18. Magandang balita, Biblia. Sundan niyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ang binabasa natin, ito po yung pangyayari pagkatapos na ang Panginoong Hesus ay mabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Yes. Nabuhay na mag-uli ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang nangyari, mayroong dalawang alagad ng Panginoong Hesus naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Ngayon, ano nangyari? Tuloy. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Ayan, Brother Edwin, yung ang pinag-uusapang pangyayari dito, ang Panginoong Hesus ay nilitis Opo. ni Pilato, no? Yes. Tapos sinatulan na mapako sa krus. Opo. Tapos namatay nga sa krus. Tapos nilibing. Yes. O tapos nabuhay na mag-uli ang Panginoong Hesus, Brother Edwin. Opo. Yan ang pinag-uusapan ng mga panahon na yon. Yes. Ngayon, ano nangyari? Tuloy. Habang sila nag-uusap, lumapit si Hesus at nakisabay sa kanila. Yan. Itong dalawang naglalakad na nag-uusap, pinag-uusapan yung mga nangyari sa Jerusalem. Ang Panginoong Hesus, Opo. pinilapitan niya yung dalawa na yon na naglalakad, nag-uusap at nakisabay sa kanila. Yes. Ngayon, ano po ang ating mababasa pa? Tuloy. Ngunit, siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ng kanilang mga mata. Hindi nila na-recognize Yes. na ang lumapit sa kanila, nakikipag-usap ang Panginoong Hesus. Yes. Ngayon, ano ang nangyari dyan? Tuloy natin. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at 18. Sinabi ni Cleopas, binanggit na yung pangalan ng isang alagad, Brother Edwin. Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Ayan, Brother Edwin. Opo. Dahil hindi naman nakilala ng dalawang alagad na mismong ang Panginoong Hesus pala yung kausap nila. Yes. Nagtanong sa kanila, ano ba pinag-uusapan ninyo? Opo. Sabi, sumagot yung Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Ano yung punto natin dito, Brother Edwin? Dapat, bilang ikaw ay Kristiyano, dun sa sarili mong lugar, Opo. sarili mong bayan, Yes. sarili mong bansa, Opo. dapat alam mo mga nangyayari. Amen. Hindi ka dapat dayuhan sa sarili mong lugar. Yes. Hindi ka dapat ignorante sa mga nangyayari sa paligid mo. Opo. O kaya yun, Brother Edwin, meron tayong batayan
na nakita sa Biblia na dahil may nangyayari nga sa kasalukuyan sa ating bansa, Opo. sa mga sangay ng gobyerno, yung Senado, yung Kongreso na yan, Brother Edwin, Opo. pwede nating mapag-usapan, matalakay dito sa ating programa. Tama po, Brother Willie. Yan. Ang ating pag-uusapan dito, Brother Edwin, hindi ayon sa ating mga kuro-kuro o palagay. Tama po. Yun ang kaibahan ng ating programang ito, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Pwede tayong kumuha sa Biblia. Opo. Noong mga batayan Opo. sa ating mga matatalakay at mapag-uusapan dito sa ating programa. Tama po, Brother Willie. Ayan, Brother Edwin, 52 na ang nasa YouTube Live. Po, at sa Facebook naman po ay 6. Ayan, salamat dito sa ating mga kasama. Kung pwede nyo pong ma-share ang link ng ating mga video sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala. At sa mga bago pa lamang po sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share po ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi po tayong mabigyan ng notification pag tayo po ay mayroong ganitong mga live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Ngayon, tuloy na tayo, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Yung binabanggit ko na kaya napalitan si Tito Soto. Yes. Siya kasi ang dating Senate President, Brother Edwin. Opo. Kasi nga, mayroong 13 senador na bumoto na para kay Senador Alan Peter Cayetano. Yes. Para siya na ang maging bagong Senate President. Opo. Ngayon, itong si Senador Alan Peter Cayetano, siya isang abogado. Opo. At sa pagkakaalam ko, siya rin isang born-again Christian, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Oo. Kasi pagka napapanood ko siya, napapakinggan, ay nagkukot pa ng mga verses sa Bible. Itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Opo, Brother Willie. Oo. Kaya ako, Brother Edwin, ang aking pag-asa, no? Yes. Dahil abogado naman siya at binabanggit din niya ang tungkol sa Panginoon, sa yung mga salita ng Panginoon, Yes. ay magagabayan ni Senate President Alan Peter Cayetano ng maayos ang Senado, Brother Edwin. Yes, bukod siya po ay may alam sa batas, Brother Willie. Siya rin ay may takot sa Diyos, Brother Willie. Oo. Kasi, Brother Edwin, ganito nangyari kaya makasaysayan yung kanyang pagkakapanalo kahapon bilang bagong Senate President Opo. Kasi kailangan talaga, Brad Edwin, 13 boto. Yes. Oo. Makuha niya, Brother Makuha niya, Brother Edwin. Willie. Opo. Kasi ang alam ko ay sa kasalukuyan ay 24, Brad Edwin, ang mga senador. Opo, Brother Willie. Oo, 24. Nakuha niya yung ni Senate President Cayetano yung 13, Brother Edwin. Opo, tama po. 24, Brother Willie. Ayan, salamat tama pala yung aking natatandaan. Opo. Dahil 13 yung kanyang nakuhang boto, Brother Edwin. Yes. Sila na yung majority, Brother Edwin. Opo. Oo. At kaya naman nakumpleto yung 13, Brother Edwin. Yes. Kasi nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, Opo. na 6 na buwan nang hindi nagpapakita sa Senado, hindi pumapasok. Yes. Dahil nga sa balitang meron ng lumabas na warrant of arrest ng ICC, Brother Edwin. Opo. Yan. Kaya naman kasi siya mayroong warrant of arrest, si Senador Bato de la Rosa, Brother Edwin. Opo. Dahil nga noong panahon na ang presidente ay si Presidente Digong Duterte, Opo. siya ang chief PNP, si Bato de la Rosa, Brother Edwin. Yes. Alam mo naman yung naging kampanya tungkol sa illegal drugs, di ba? Opo.
yung mga Oplan Tokhang na yan, Brother Edwin. Opo, yung sa EJK, Brother Willie. Oo. Ang nangyari kasi, di ba, nung panahon na yan, Brother Edwin, yung mga drug addict, pinapasuko. Opo. Inaaresto yung mga pusher, di ba? Yes. Ay merong mga pangyayari na may mga nanlaban. Opo. E di dahil nanlaban, meron din mga napatay na mga pulis. Opo. Dahil doon sa operasyong isinagawa nila, Brother Edwin. Yes. O meron ding mga napatay na mga pusher. Yes. Brother Edwin, Opo. yung mga drug addict na hindi sumuko para magparehab, Brother Edwin. Opo. At yan nga ngayon ang kinakaharap na demanda ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Yes. Kaya napadala sa The Hague. Ano? Opo. Nung nakaraang taon lang, Brother Edwin, di ba? Yes, opo. At hanggang ngayon yun nga ang kanyang alagayan, nakapiit, nakakulong siya ron, Yes. habang yung kanyang kaso, crime against humanity, Brother Edwin, Opo, Brother ang sinampang kaso. Si Senador Bato de la Rosa, Opo. Brother Edwin, siya ang chief PNP nung mga panahon na yon. Yes. Kaya siya ngayon hinahabol rin ng ICC para siya maipa-aresto at madala rin sa The Hague, Brother Edwin. O magsasamahin sila ni President Digong sa Don Brother Willie sa Dahing. Yes. Ayun, Brother Edwin, kahapon, dahil meron ngang mga operatiba ng NBI ang pinayagang makapasok sa Senado. Opo. Sa napakinggan kong balita, may ipinakita ng warrant of arrest kay Senate President Tito Soto, Yes. Brother Edwin, Opo. ang mga nasa NBI. Yes. Ang ginawa ni Senate President Tito Soto, binigyan ng pahintulot ang mga NBI agents, Brother Edwin. Yes. Sabi pa rin sa balita, pinakain pa ni Tito Soto yung mga ahente ng NBI. Opo. Ang nangyari, hindi ipinaalam ni Senador Tito Soto sa iba pang mga senador na meron ng warrant of arrest para kay Senador Bato de la Rosa. Sabi Brother Willie, hindi alam ng mga ibang senador na may warrant of arrest para kay Senador De La Rosa. Si Senate President Tito Soto lang ang nakakaalam. Yes. Eto na. Dumating si Senador Bato de la Rosa. Yes. Kasi nga, hinahanap siya ng mga tao, di ba? Opo. Ang sinasabi sa kanya, bakit sweldo ng sweldo yan kinukuha yung sweldo niya, hindi naman siya pumapasok. Opo. Sa loob ng 6 na buwan, Brother Edwin. Hindi nakikita sa Senado. Kasi Nobyembre pa ng 2025 yung huling attend niya, Brother Edwin. Yes. Ang sinasabi, kumukuha ng sweldo si Senador Bato de la Rosa, hindi naman pumapasok sa Senado. Opo. Kahapon, Brother Edwin, pumasok siya. Opo. Kasi kailanganin talaga siyang presente dahil meron ngang mangyayari na palitan ng liderato, Brother Edwin. Opo. Si Senador Bato de la Rosa, nung mapanood ko, mapakinggan, pagbaba niya ng kanyang sasakyan, sinalubong na siya ng mga NBI agents. Yes, Brother Willie. Mga babae pa raw Opo. Nagpakilala. Mga NBI po kami. Yes. Hinawakan na raw siya sa kamay, Brother Edwin. Oo. Kasi siya papasok sa loob ng session hall ng Senado Yes. hinawakan na siya sa kamay noong mga NBI agents na mga babae. Opo. Ang ginawa ni Senador Bato, talaga nagpupumiglas siya, Brother Edwin, para Yes. siya makawala. Opo. At siya tumakbo nga sa loob ng Senado. Yes. Doon nangyari habulan, Brother Edwin. Opo, may nakita pa nga ako picture, Brother Willie, parang si Senator Bato natapa sa hagdanan, Brother Willie. Oo, kasi nga talaga naghabulan hanggang hagdanan na napasubsub pa, Brother Edwin. Yes, opo. Oo. Dahil nga ayaw siyang papasukin sa loob ng Senado, Brother Edwin. Yes. Nagpumilit siyang makapasok. Opo. Yun, nung makapasok siya, Brother Edwin, Yes. nangyari na yung botohan. Opo. Pinagbotohan na kung sino yung karapat-dapat ng mamuno sa Senado, Brother Edwin. Opo.
Kaya nakumpleto yung 13 boto dahil dito kay Senador Bato de la Rosa, Brad Edwin. Yes, Brother Willie. Ang kumumpleto ng 13, Brother Willie. Oo, kaya talagang yung kanyang presensya, Brad Edwin, ni Senador Bato de la Rosa, yun talaga yung, kumbaga, yun ang nagluklok kay Senate President Alan Peter Cayetano. Brother Willie, inang matasabi nating winning moment, Brother Willie. Oo, kumbaga siya talaga yung talagang yung nagbigay diin, Brother Yes, Edwin. oo. Kumbaga sa basketball yan ang winning shot. Oo, Brother Willie. Brother Edwin, si Senador Bato de la Rosa. Tama po. O ngayon, eto na, Brother Edwin. Dahil siya nga nakapasok na sa Senado at nakaboto, nabuo ngayon 13 boto. Yes. Eto na, ang bagong presidente na nga itong si Senate President Alan Peter Cayetano. Doon, napag-usapan, Brad Edwin, kung makatwiran ba itong ginawa ng mga ahente ng NBI. Kay General Bato de la Rosa. Okay, Senador Bato de la Rosa kasi senador siya ng bansa, Yes. ng Republika, Brad Edwin. Opo. Tapos pipigilan siya para sa kanyang pagganap ng kanyang tungkulin. Opo. Mga NBI agents pa ang Brad Edwin, ang talagang nakipaghabulan sa kanya. Yes. Ang nangyari, Brad Edwin, magkasuntukan pa, nagkasakitan pa doon sa Senado kahapon . Ganun po ba nga ang pangyayari, Brother Willie? Oo, kasi yung Senado, may sariling security officer yan, Brad Edwin. Opo, sa Senado. Oo. Ang nangyari, yung koordinasyon, Brad Edwin, doon nagka-problema at yan nga yung under investigation. So lumalabas, Brother Willie, itong mga NBI agent na dadakip o aaresto kay Senator Bato de la Rosa ay walang coordination na ginawa dito sa mga gwardiya ng Senado, Brother Willie. Lumalabas kasi nagkasuntukan nagkasakitan, nabugbog yung isang security officer ng Senado, Brad Edwin. Kumbaga Brother Willie, wala silang coordination sa isa't isa na gano'n ang mangyayari. Yun nga, kasi nga ang balita, ang mga NBI nakipag-usap kay Senate President Tito Soto. Yun ang nagbigay ng pahintulot na sila'y makapasok. Yes. Sabi naman ni Senador Alan Peter Cayetano, sige, tanggapin na natin pinayagang kayong pumasok sa Senado. Yes. Pero I'm sure hindi naman kayo pinayagang makipaghabulan dito. Tama. Yun, Brother Edwin. Oo. Kasi Brother Willie, ako para sa akin lang naman, pwede namang arestuhin nila si Senator Bato after nung botohan, Brother Willie. Pwede kung talagang may proper coordination. Yes. Pero hindi, ayaw papasukin siya roon sa loob ng session hall. Kumbaga sa ayaw pa botohin, Brother Willie. Lumalabas, gano'n, Brother Edwin. Kasi sabi, ayon sa pangyayari, pagbaba pa lang ng sasakyan ni Senator Bato, talagang may nag-hold na sa kanya ng NBI agent. Oo, talagang siya aarestuhin na. Yes. Tapos, wala namang maipakitang warrant of arrest ng mga ahente ng NBI. Yun na masakit. Kasi ang may hawak ng warrant of arrest si dating Senador Trillanes, Brad Edwin. Ba't nagkaganon, Brother Willie? Yun nga, Brad Edwin. Bakit yung mga ahente ng NBI walang maipakitang kopya ng warrant of arrest ng ICC? Tama. At ang may hawak ng kopya itong si Senador Trillanes, dating Senador Trillanes, Brad Edwin. Kunyari. Ayun, sige, yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, Brad Edwin, baka meron silang nalalaman, napakinggan nila sa balita na hindi ko naman napakinggan, pwede nilang i-share dito, Brad Edwin. Opo, sige nga po, mag-share nga po kayo. Itong ating mga kasama ngayong gabi dito po sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Baka po merong na-overlook o merong hindi masyadong nadidig si Brother Willie doon sa pangyayari kahapon, doon sa kaganapan sa Senado. Pakibigay nyo nga po ang inyong komento dyan sa ating chat box.
At babasahin po namin ni Brother Willie. Kasi Brad Edwin, ang sinasabi nga natin, kaya nga itong nagtatanong sa atin, Sister Rowena Hamyes, magulo gobyerno. Yes. Ibiruin mo Senado, Yes. pinasok ng mga NBI agents. Opo. Ang NBI under ng DOJ yan, Brad Edwin. Yes. Ang DOJ under ng presidente yan, Mm-mm. Brad Edwin, ng executive. Yes. Kaya hindi tama na nangyayari yan sa mga sangay ng gobyerno, departamento ng gobyerno na nagbabanggaan, Brad Edwin. Nangyayari, Brother Willie, sila naglalabo-labo eh. Oo. Saka ang isa pang napapasin din ng marami, Brad Edwin, bakit naman ng mga NBI, sila pa yung kailangan mag-serve ng warrant of arrest, Brad Edwin? Hindi ba NBI kung bagay sa yan ay mataas ang quality niyan dapat di ba, Brad Edwin? Oo, kasi Brother Willie, para ikaw ay maging NBI agent, dapat ngayon lawyer ka din, Brother Willie. Oo. May alam ka rin sa batas. Mm-mm. Oo, kaya dapat talagang ang kilos mo dyan medyo talagang pines, Brother Willie. No, si Sir Charlie Vergara may comment. Ayan, sabi ni Sir Charlie Vergara, parang game of the generals ang government. Ayan, salamat po, sir. Ayan. Ayan, Brad Edwin, na para yung NBI gamitin sa ganyan, Yes. dapat kasi level-level, Brad Edwin di ba? Opo, tama po. Alam ko sa NBI, pagka talaga ang krimen yung mga seryosong krimen, Brad Edwin. Mga high profile, Brother Willie. Oo. Dapat doon gagamitin ng NBI. Tama po. Parang yung naranasan ko, Brad Edwin, ito ma-share ko lang, naalala ko Sige, lang. Brother Willie. Noong ako ay nasa Plaridel pa, doon sa Roca, Brad Yes. Edwin, di ba? Opo, opo. Sinampahan ako ng reklamo Yes. At tungkol sa, di ba ako nga nag-exit sa MCGI. Tama po. O tapos ako ay kinasuhan na hindi raw ako susustento sa aking mga anak. Yes. Abay, mga NBI agents ang pinadala sa sa Roca Plaridel, Brad Edwin At galing pa sa main office, Brother Willie. Natatanda mo yun, di ba? Yes. Ikaw pa nga nakaharap di ba, Brad Edwin? Oo, Brother Willie, nagalit pa nga sa akin yung isang NBI agent dahil nagpupumilit pumasok doon sa bahay mo, Brother Willie. Ayokong papasukin. At wala naman kasi ako doon. Oo, at wala naman. Wala ako doon, Brad Edwin. Oh, Di tsaka ba? wala din pinapakita ang warrant of Wala, arrest, Brother wala. Willie. Oo. Oo. Baga, Brad Edwin, mag-iisip ka. Yes. Para dyan sa simpleng kaso na nanghihingi ng sustento Yes. para sa aking dalawang anak. Opo. Unang-una, yung aking dalawang anak ay itinago ng nanay nila, Brad Yes, Edwin. oo, Dinala sa abroad. Oo. Tapos ngayon ay magrereklamo na ako hindi nagsusustento sa aking mga anak. Tama. Hindi pa pinaglalaroan nila ang batas, Brad Edwin. Tama po. Ang korte, pati ang ginamit pa yung mga nasa NBI para ako Brad Edwin, harassment ang ginawa di ba? Oo, kasi Brother Willie, as far as I know, andyan si Attorney Lingad, para iyan ay makarating sa korte, ay dadaan muna sa sa barangay, Brother Willie. Magkakaroon muna ng mediation doon sa pambarangay na taga-pamayapa yata ang tawag doon. Ngayon, pag sa 3 hearing at hindi kayo nagkasundo, si barangay ang magpa-file ng certificate to file action at saka pa lang sasampa sa korte, Brother Willie. Oo. Yun. Yun. Kaya ako, Brad Edwin, hindi ako na nagtaka nung sumalakay ang NBI doon sa Plaridel para ako iharas. Yes. Sabi ko, ito ako yung ginawa ni KDR yung mga palaro-palaro yan ng basketball. Opo. Natatandaan mo yung Brad Edwin? Yes. Sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yes. Diba? Yung kanyang palaro ng basketball. Opo, DILG. DILG, DOJ, eto na kako yung mga koneksyon ginagamit na kako ni KDR. Alam na. Alam na this, Brad Edwin. Yes. Opo. Ayun, yun ang nangyari, mga kapatid, mga ka-Bible study. Naka-relate ako sa nangyari kay Senador Bato de la Rosa. Yes, Brother Willie. Isa-serve lang ang warrant of arrest.
para gumastos ka, Brad Edwin, at yung NBI ang papuntahin mo doon. Di ba? Opo. Ang hahaba pa ng baril na dala. Nakita ko, Brad Edwin, sa balita. Napanood ko eh. Yes, parang may operation, brother. Oo. Kumbagay, sayang ang pondo ng gobyerno, ang resources ng gobyerno para sa ganyang pagsaserve lang ng warrant of arrest, Brad Edwin. Tama po. Di ba? Yes. Yun ang sinasabi natin. Hirap na ang maraming Pilipino sa taas ng bilihin, Opo. sa taas ng presyo ng krudo, ng gasolina, mahalang gulay, mahalang bigas, Brad Edwin, mahalang isda, amang karne. Tapos nagtatapulan ng pera ang gobyerno para sa ganyang pagsaserve ng warrant of arrest. Opo, Brother Willie. Diba? Yun yung sinasabi natin na dapat ang gobyerno ang talagang pinagtutuunan ng pansin itong mga malalaking problema ng bansa, Brad Edwin. Tama po. Hindi. Nakatutok sila, yung mga mambabata sa Kongreso, sa impeachment. Para kay Inday Sara Duterte sa Vice President. Opo. Kasi sa 2028, eleksyon na uli, Brad Edwin. Yes. Ang kanilang gusto kasing mangyari, si Inday Sara Duterte, pag na-impeach, hindi na siya pwedeng kumandidato, Brad Edwin. Kahit anong pwesto pa sa gobyerno. Kaya kung baga sa Brother Willie, talagang pinapast track nila to ngayon. Oo. Di yun. Nagtagumpay naman ng mga nasa Kongreso na siya maipa-impeach, Brad Edwin. Opo. Nakakuha sila ng sapat na boto. No? Yes. Ngayon, diretso na yan sa Senado, Brad Edwin. Opo. Yung impeachment na yan. Yes. At ang mga senador naman ang magiging mga huwes. Hukom para dyan sa impeachment trial, Brad Edwin. Yes. Ang nangyari, biglang nabago ang liderato ng Senado. Oo. Yun na, Brad Edwin. Nabago ang tugtog, Brother Willie. Oo. So mababago ang sayaw. Kasi si Inday Sara Duterte, Brad Edwin, ang kailangan lang niya siyam na boto Oo. ng mga senador na tatayong huwes. Yes. Pag nakakuha siya ng siyam na boto, acquitted na siya, Brad Edwin. Yes. Yun yung aking nabase tungkol dyan sa impeachment na yan yan kasi numbers game, Brad Edwin. Opo. Kung sino ang may bilang, Yes. ang nakakuha ng maraming bilang, yun ang panalo dyan, Brad Edwin. Opo. Kasi ako, Brad Edwin, ang napanood kong impeachment, unang-una yung kay dating Presidente Erap Estrada Yes. na hindi naman natapos. Opo. Yan, hindi natapos yung impeachment na yung kay dating Presidente Erap. Yes. Dahil nga hindi nabuksan yung envelope, Opo. yung Jose Pidal ba yun? Diba? Opo. Jose Velarde. Kay Velarde. Oo. Ayan. Ang nangyari, EDSA 2 ang pinuntahan ng mga anti-ERAP, Brad Edwin. Nagrally doon sa EDSA. Yes. Di napatalsik siya, Brad Edwin. Opo. Hindi natapos yung kanyang impeachment sa Senado. Dahil nag-walk out na yung mga nasa prosecution, Brad Edwin Yes. O ngayon, sumunod na impeachment naman, itong kay Chief Justice Corona, Brad Edwin. Renato Corona. Oo. Yun din natapos. Yes. Convicted, guilty si Chief Justice Corona. Yes. Pero later on, noong imbestigahan, Brad Edwin, ay nagkamali ang Senado para yan sa impeachment na yan, Brad Edwin. Para kay Chief Justice Renato Corona. Brother Willie. Oo, kasi ang nangyari naman doon, Brad Edwin, napag-initan siya noong presidente nung panahon na yun. Okay. Dahil doon sa lupain sa Tarlac, Brad Edwin, na pagmamayari din ng pamilya ng presidente nung panahon na yun, Brad Edwin. Oo, Brother Willie. Yun yung natatandaan ko na talagang diniinan masyado si Chief Justice Corona. Parang pinag-initan. Oo. At yun, dahil nga sa boto ng mga senador, siya na-impeach. At nawala sa pwesto. Nawala. Oo, natanggal. Tapos naalis lahat ng kanyang benepisyo, Brad Edwin. Yes.
At yun nga, ilang taon lang pumanaw na rin si Chief Justice Renato Corona. Ma? Dahil siguro sa sama ng loob din, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Kumbaga sa ano yan, yung kasing pagbabago ng estado ng buhay, Brother Willie, yun talagang iniinda ng isang tao yan. Pag talagang lalo na, hindi mo naman deserve na ikaw mapunta sa ganung kalagayan. Oo, yun ang nangyari. Pero, ilang panahon nang lumipas, Brother Edwin, Yes. nang yan ay muling pag-aralan yung naging kaso, yung sa impeachment. Opo. Napatunayan na walang kasalanan yung Chief Justice Renato Corona. Brother Inosente, Edwin. Brother Inosente. Oo, patay na. Ayun, patay na. Oo. Kumbaga, ang ginawa na lang, binalik lahat yung kanyang mga benepisyo, Brother Edwin. Mga privilege, Brother Willie. Oo, ganun ang nangyari sa mga impeachment dito sa Pilipinas. Sa aking natatandaan, Brother Edwin. So isang hindi natuloy at isang natuloy pero mali pala ang naging natuloy. Yes. Ganun ang nangyari dyan, Brother Edwin. Okay, ito kay Vice President Sara Duterte, ito pangatlo kung sakali, Brother Willie. Kung matutuloy. Opo. Oo, kasi noong nakaraang taon, meron na rin impeachment na Opo. dapat sana idigin sa Senado. Yes. Kung nga minadali yung impeachment na yung, Brother Edwin, sinorkat ng Kongreso, Yes. na technical sila Good. sa Supreme Court. Opo. Kaya naghintay uli sila ng 1 taon, saka sila nag-file. Ito nga, Brother Edwin. Yes. Dumaan sa proseso, hindi minadali, Opo. nakakuha ng sapat na boto, Yes. Ngayong natapos na nila sa Kongreso, ipapadala na sa Senado, Brother Edwin. Opo. Ang nangyari, bigla namang nagbago ng leadership sa Senado, Brother Edwin. Nagbago ang ihip ng hangin. Oo, kaya yung impeachment ni VP Inday Sara Duterte, medyo Brother Edwin yan. Kumbaga, dahil ang mga nasa liderato ngayon ng Senado, mga kaalyado ni VP Inday Sara, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Aasahan? Ang inaasahan na ng marami, Brother Edwin? Sabi mo, Brother Willie, siyam lang ang kailangan na boto. Siyam lang dito nga, 13 nga yung nakuha Di ba? Kaya sila ngayon ang nakaposisyon, Brother Edwin. Baka sumobra pa, Brother Willie. Baka magpaluwal pa sila niyan. Kaya nga yung si Senador Bato de la Rosa, noong siya kahapon ay nag-attend at nagpumilit na makapasok sa session hall Oo, Brother at Willie. nakaboto siya, Brother Edwin. Yes. Yun talaga ang nagpanalo kay Senate President Alan Peter Cayetano. Oo, naalala ko yung winning basket ni Baltabid nung araw, Brother Willie. Abay, yung mga kalaban nagpupunas nila ng pawis, Brother Willie. Dahil panalo din. Akala panalo na sila. Akala ibinalibag ni Baltabid yung bola, Brother Willie. Half court. Oo, sobra pa sa half court, Brother Willie. Ay, talaga namang napakaswerte. Oo, talagang lahat ng tao dun sa Aranete nagtayuan. Ayun na sinasabi, mas magaling ang tsamba kaysa sa swerte. Ngayon, Brother Edwin, ganito. Opo. Eto na ang mga NBI agents talagang inabot ng gabi dyan sa Senado dahil talagang gusto nilang arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Yes. Eto na, nagkaroon na ng pag-uusap-usap ang mga senador. Meron silang resolution na final na under custody ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Yes. Hindi siya pwedeng galawin, Brother Edwin. Oo, nasa ilalim siya ng pag-iingat ng Senado. Really? Papayag lang ang mga senador pagka meron na silang makukuhang warrant of arrest na inisyo ng Korte ng Pilipinas, Brother Edwin. So, ibig sabihin, Brother Willie, yung sinasabi nila na warrant of arrest na kay Senador Trillanes, hindi sa Korte ng Pilipinas galing yun. Galing sa ICC, Brother Edwin. Yun. Na yun nga yung kinokontesta ng mga abogado. Si Senador Alan Cayetano, abogado yun. Yes. Nadyan si Senador Marcoleta, abogado rin yun. Opo. Senador Chis Escudero, abogado din yun, Brother Edwin. Yes. Opo. Sila yung nagsasabi na kailangan meron ding warrant of arrest
na inisyu ng Korte ng Pilipinas para mapagtibay yung warrant of arrest ng ICC, Brad Edwin. Oh, pero ICC, das galing sa Korte Suprema ng Pilipinas, mas matibay. Kasi, Brad Edwin, ang sinasabing proseso, dapat merong warrant of arrest ng ICC. Opo. Ipipresenta sa isang judge dito sa Pilipinas. Yes. Bawa artist yan. Opo. O kahit dito saan sa Pilipinas. Yes. Yung judge ng RTC, siya ngayon ang maglalabas ng warrant of arrest para patibayin yung warrant of arrest noong ICC, Brad Edwin. Yes, brother. Yun ang wala. Yun ang hinahanap. Yun ang kulang, Brad Edwin. Kasi yung nangyari kay Presidente Duterte, Brad Edwin, Yes. ano yun talagang yun biglaan kasi. Biglaan yung pag-uwi niya galing ng Hong Kong. Opo. Di ba, nandiyan na nga, nakaready na yung mga pulis para siya arestuhin. Yes. Yung warrant of arrest ng ICC ang ginamit, Brad Edwin. Yes. Kay Presidente Duterte, nangyari yun. Opo. Oo. Kasi si Presidente Duterte, civilian na, Brad Edwin. Yes. Kaya nailusot nila. Wala na siya sa pwesto. Wala na siya sa pwesto Iba kasi itong kay Senador De La Rosa. Oh. Siya ay sitting senator. Yes. Siya ay kasalukuyang senador ng Republika, Brad Edwin. Yes. Kaya ito ang Senado talagang nag-offer sa kanya na siya bibigyan ng proteksyon. Brad Edwin. Opo. At si Senador De La Rosa naman, ang sinasabi niya, nanawagan pa siya kay Presidente Bongbong Marcos, na wag siyang ipamigay sa ICC. Oh. Wag siyang hayaang makuha ng ICC, Brad Edwin. Yes. Kasi bilang Pilipino, dapat talaga pangalagaan ng Presidente ang bawat Pilipino. Tama, Brother Willie. Kung mayroong mga kaso, dapat dito litisin sa sariling bansa, Brother Edwin. Tama. Sige, may mga nagko-comment, Brother Edwin. Itong ating kasing monitor hindi yata, Hindi, gumagalaw yan. gumagalaw. Dito sa Facebook. Sa Facebook, sa- sabi po ni Sister Rowena Hamias, Mm-mm. dapat lang kung ano ang tama. Pag sana maging mga kriminal ang manaig. Mm-mm. Yan. Ayan, para nababasa. Yan. Kay Kitty Shi, ang gulo nila at nakakahiya sa buong mundo. Na paano na po tayo napapanood po tayo sa ibang bansa. Yun nga ang diyan nangyayari diyan, Brad Edwin. Pinagtatawanan tayo ng ibang mga bansa. Kasi nga, bakit daw masyado tayong mga Pilipinong nakayuko sa ICC, Brad Edwin? Yes, Brother Willie. Bakit daw parang pag naglabas ng warrant of arrest, kasi meron pa akong natanggap, Brad Edwin, merong nag-message na after Bato de la Rosa, Yes. Senador Bongo naman ang lalabasan ng warrant of arrest ng ICC. Walang mga dikit kay Digong, kay ex-president Duterte, Brother Willie, yan. Yun nga, ang sinasabi nga noong mga nag-oobserba, talaga lulumpuhin ang mga senador na kakampi ng mga Duterte, Brad Edwin. Tama, Brother Willie. Oo. Yun yung sinasabi na pagka kay Bato de la Rosa, Brad Edwin, nagtagumpay sila, no? Na siya mapa-aresto. Yes. Ito na, sunod na naman si Senador Bongo. Hanggang isa-isahin sila, Brother Willie, Tapos yung iba namang mga senador na dinadawit sa anomalya ng flood control. Opo. Ayun, sila naman nakasunod, Brad Edwin. Sila next in line. Oo. Kumbaga sa wedding pala, Brother Willie, mga nakaregla na sila, no? Ngayon, ganito po mga kapatid, mga ka-Bible study. Wag po muna tayong pumatol. Yes. Kay dating Presidente Duterte, siya po ay kasalukuyang nasa paglilitis, Tama po. Hindi pa nga naumpisan halos, Brad Edwin. Opo, nasa pagdinig, Brother Willie. Oo, nagpalit pa nga ng abogado, Brad Edwin. Opo. Di ba? Yes.
Hindi pa naumpisahan talaga yung trial, yung paglilitis, Brother Edwin. Opo. Ang aking masasabi sa mga ka-Bible study natin, huwag tayong magpadalos-dalos. Oh, relax lang. Oo, na meron na tayong agad na hatol para kay dating Presidente Duterte o dito naman kay Senador Bato de la Rosa, Brother Edwin. Tama po. Kasi noong panahon na nandiyan na nga yung kampanya para sa illegal drugs, Brother Edwin, Yes. may mga namamatay ding mga pulis. Opo. Dahil lumalaban yung mga inaaresto, Brother Edwin, di ba? Yes, ng laban, Brother Willie. Oo. At marami ding mga namatay na mga drug addicts, Yes. mga drug pusher. Yes. Sinasabi naman ni Presidente Duterte na meron kasing mga pulis na kasama sa sindikato, Brother Edwin. Oo, nasa likod ng Oo, mga pulis, mga general pa nga, di ba, Brother Edwin? nung drug trade, Brother Willie. Oo, na nung mga panahon na yon, ang ginagawa nung mga skalawag na mga pulis, Yes. na mga miyembro din ng sindikato, sila na mismo yung nag-o-order na patayin yung mga nakakaalam, yung Tama po. mga kilala sila, na sila sangkot, Yes. Kaya sinasabi ni Presidente Duterte na hindi lahat ng mga namatay nung panahon niya, kagagawan niya ng mga pulis, Brother Edwin. Yes. Diba? Dahil nga may mga pulis na miyembro ng sindikato na sila ang kumilos para mapatay yung mga pushers, mga drug addicts para hindi sila maikanta, Brother Edwin. Tama po. O, yun yung sabi ni Presidente Duterte, Yes. O ngayon, lahat naman yan mapag-uusapan sa korte, Brother Edwin. Tama. Kung yung depensa niya na yan, may timbang, may bigat, Brother Edwin. Diba? Yes. Yun ang aking sinasabi sa mga ka-Bible study natin ngayon sa Facebook Live, sa YouTube Live. Kung tayo po ay itong Biblia na ating binabase, ating pinapaniwalaan, Brother Edwin. Yes. Pag binasa po natin ng Biblia, ito po ang gusto kong i-share. Meron po kasing tinatawag na due process, Brother Edwin. Tama po. Hanggat hindi pa na didinig yung kanyang kaso Yes. at hindi pa nabibigyan ng hatol ng desisyon, hindi tayo pwedeng magbigay na ng hatol natin ngayon pa lang, Brother Edwin. Po. Kasi walang due process sa ganun. Yes. Sa Biblia po may due process, mga kapatid, mga ka-Bible study. Interesado po ba kayo? Babasahin ko. Kung hindi naman, hindi ko nababasahin, Brother Edwin. Po. Tanungin natin sila. Interesado po ba kayo na basahin ni Brother Willie na sa Biblia po ay may mababasa na due process? Due process, Brother Edwin. Oo. Nandoon yung konsepto ng due process. Kasi baka hanapin yung word for word na due process, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Yung sinasabi ko, yung nilalaman ng due process, nasa Bible po yon. Opo. Sige. Ano ang reaction ng mga nasa YouTube Live? 50 yung nasa YouTube Live natin, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Opo. Facebook Live ay 11. Yes. O sige. Babasahin ko yung due process kung gusto nila, Brother Edwin, na malaman. Opo. Yan. Ako, bro Willie, hindi ako humahatol. Si Duterte mismo umamin na nag-utos siya. Patay sila. Alam nyo, sa korte, Brother Edwin, Yes. yung pinapaniwalaan sa korte, kahit sa Senado, under oath. Yes, dapat Brother Edwin. Opo, dapat sinumpaan, Brother Willie. Oo, kahit po sa apidabit, sinumpaang salaysay, Yes. dapat pipirmahan mo yan. Bago mo pirmahan, ikaw ay manunumpa. Yes. Nandiyan si attorney, Baka Yes. pwede si attorney Lingad ay makatulong. Opo, Brother Edwin. Tony Lingad, kailangan po namin kayo dito sa ating tinatalakay ngayong gabi. Ayan, Sister Rowena Hamiasa, gusto ko lang pong yun ay ma-share sa inyo. Oo. No? Pagka po ikaw ay nasa husgado sa hukuman, kasi Yes. ako ay umupo na rin sa witness stand, Brother Edwin. O kasi si Brother Willie po ay hindi nyo alam,
Ay binata pa lang po ay labas-masok na po ito sa korte. Oo, Brother Willie. nadidimanda na ako nung ako'y binata pa lang. Mula nung mapasama ko kay Brad Eli. Tapos nung magkaanak, Ayun, Nadidimanda pa rin. nadidimanda pa rin. Kaya alam ko po, sa husgado, Brad Edwin yes. ang tinatanggap doon ng mga pananalita, Yes. yung pinanumpaan mo. Opo, under oath. Under oath. Brother Willie. Kahit sa affidavit, di ba, Brad Edwin? Yes. Bago mo pirmahan yan, panunumpain ka muna ni piskal. Yes. Di ba? Opo. Ganun eh. And even sa notary public, Brother Willie. Yes. Oo. Sa Kongreso, Senado, yung mga pinapatawag doon ng mga resource person, Yes. bago pagsalitain sa Kongreso sa Senado, manunumpa muna. Yes. Yun yung aking doon, sagot dyan. O ngayon, nasa ICC na yung kaso ni Presidente Duterte. Opo. Di hayaan nating gumulong yung pagdinig ng kaso. Yes. Ang sinasabi ko po, may due process sa Biblia. Yes. Ito, basahin ko na. Sige po. Sa Juan 7:51. Ito po makinig po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ito natin maiintindihan na talagang merong dapat na sundin na due process. Basa. Hinahatulan baga ng ating kautusan ang isang tao, malibang siya muna'y dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginagawa. Ayan, Brother Edwin. Opo. Hindi ba due process yan? Yes. Ang nagsalita po niyan ay si Nicodemo, guro sa Israel, naging alagad ni Jesus Christ, Brother Edwin. Yes. Maraming sinasabi laban kay Jesus Christ. Opo. Yung mga Pariseo na mga kasamahan din ni Nicodemo, Brother Edwin. Yes. Ano sabi ni Nicodemo? Hinahatulan baga ng ating kautusan ng isang tao, malibang siya muna'y dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, Brother Edwin, para mahatulan mo, na, Opo. kailangan, napakinggan mo na siya. Yes, may pagdinig muna. May pagdidig na nangyari. Doon ka lang pwedeng makapagbigay ng hatol. Tama. Pero hanggat hindi mo pa siya nadidinig, hindi mo pa napapakinggan, Brother Edwin, Yes. hindi pa nalilitis, Opo. huwag kang hahatol. Yes. Amen. And, Kay Sister Rowena Hamias, siya kasi mismo nagtatanong, Brother Edwin, di ba? Opo, Brother Willie. Ulitin ko, ako hindi ko nga binoto si Duterte, Brother Edwin. Opo. Ang binoto ko si Miriam Santiago. Yes. Opo, Brother Willie. Noong 2016, di ba? Opo. Tumakbo rin si Senadora Miriam, Defensor Santiago. Doon ako sa Santiago, boboto, Brother Edwin. Siyempre. Talaga naman magaling si Senadora. Matalino. Kahit nga si Duterte noong sila may debate. Yes. Napanood ko hindi nga nagtanong si Digong kay Miriam Ang sabi lang niya may question is, how are you, madam? Yun lang. Kinamusta lang. Kinumusta lang Kasi nga may sakit na si Miriam. Yes. Yun lang tanong ni Duterte kay Miriam, how are you, madam? Madam. Ganun lang. Wala siya tinanong. Na kung ano-ano pa, wala. Kasi alam niyang matalino talaga. Si Senadora Miriam Santiago. Siya binoto ko noong 2016, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Kaya hindi ako pwedeng mapagkamali ang pinagtatagol ko rito si Presidente Digong Duterte. Pwede siya tawagin maka-Duterte. Hindi ako diehard Duterte, Brother Edwin. Opo. Sinasabi ko lang may due process. Ibigay natin para kay Presidente Duterte sa ICC, di ba? Siya nandun Hayaan natin gumulong muna yung paglilitis. Tumakbo yung proseso. Yes. Ngayon, kay BP Inday Sara, hindi siya na-impeach na sa Kongreso. Yes. Okay na yon. Nagawa na ng mga
kongresista yung kanilang trabaho. Opo. Ipapadala na sa Senado. Yes. Eh di, hayaan natin ang mga senador, Brad Edwin. Gampanan nila yung kanilang tungkulin. Di ba? Let the senator will decide. Yes. Yun ang sinasabi natin. Na para tayo dito magkani-kanyang panig tayo, Brad Edwin, mag-aaway-away. Oo. Hindi naman tayo kilala ng mga yan. Wala tayo sa Senado, Brother Willie, para tayo magtalo-talo dito. Oo, saka ano nga mapapakinabang natin? Tama. Brad Edwin, kung may sasay dito sa mga senador ngayon na nasa liderato ngayon, sila Senate President Cayetano. Tapos paparig naman kayo dito kala Tito Soto, Brad Edwin. Yes. O anong pakinabang naman natin? Wala naman tayo. Hindi ba? Para yung mga nag-aaway-away sa social media, Brad Edwin. Opo. Naku, yung mga senador na yan na pinagtatanggol ninyo. Opo. Pagkatapos naman, Brad Edwin, na pagtatalo-talo nila, magkakasama yung nagkakapi Oh, Brother Willie, sa isang lugar, nagkakarutan pa sila, Brother Willie. Yung mga mga followers, diretso ang away. Pero yung mga pinag-aawayan nila, Brother Willie, magkakabati na. Oo, lalo yung isang pamilya, Brad Edwin, nahati dahil sa mga politiko. Mga hindi nag-iisip ng matino yung ganun. Oh, Brother Willie, totoo. Diba? Para makipag-away ka sa kapitbahay mo dahil lang sa kandidato, Brad Edwin. Oo, dahil si Leni Robredo ang gusto. Brother Willie. Oo. Siya naman si Duterte. Oo. Sabi ko nga doon nung ako inaro sa Plaridel, baka kung mga politikong pinag-aaway ninyo, kayo ba napaboran na? Kayo ba napamerienda ba lang ng mga yan? Para kayo mag-away na magkakapitbahay. Di ba, Brad Edwin? Hindi ba lang naabutan ng hope yung tipas ng Brother Willie? Yun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya tayo, yan ang ating binibigyan ngayon ng pagtalakay. Ano? Opo. Politika, talagang yan, ang dinudulot niyan ay pagkakahati-hati, pagkakawatak-watak, Brother Edwin. Kaya hindi dapat, Brother Edwin, hindi dapat na yung magkaibigan magkakagalit dahil lang sa politika. Yes. Yung pamilya magtatalo-talo dahil sa politika. Magkakapit-bahay hindi na magkikibuan dahil sa politika, Brother Edwin. Opo. Hindi ho tama yun, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kung meron tayong pwedeng gawin para dyan sa lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno, Brad Edwin, Opo. yung nasa unang Timoteo 2:1, basahin natin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito yung dapat nating pagkaisahan na gawin. Una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. 2, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ano ang pwede nating gawin, mga Kristiyano, sa lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno, sa pamahalaan, Brother Edwin? Po dyan Brother Willie? Ipanalangin, Brother Willie. Dapat. Oo, dapat. Sama-sama po tayong manalangin. Panalangin natin yung mga namumuno sa ating bansa. Magmula sa presidente, Brother Edwin. Yes. Vice Presidente. Panalangin natin na, Panginoon, magkasundo na po ang presidente at vice presidente ng Pilipinas para magtulong sila na gumawa ng kabutihan para sa lahat ng mga Pilipino. Brother Edwin. Opo. Yun, yung ipanalangin natin. Na magkaayos, magkasundo, maliwanagan ng mga isip. Tama. Magkatulungan sila para sa ikabubuti ng buong bansa, Brother Edwin. Oo, sa isang layunin na ang makikinabang ang mamamayan, Brother Willie. Oo, panalangin natin na yung mga leader sa bansa ng Amerika, ng Iran, Israel. Yes. Magkasundo na nang matapos na yung gera na yan. Di ba? Tama po. Nang itong ating mga pinoproblema rito, yung mataas na presyo ng krudo, ng gasolina, bumalik na sa normal, Brother Edwin. Tama po. Ito po yung ating pagtulong-tulungan na magawa.
Yes. Manalangin sa Diyos para sa mga namumuno sa mga bansa, lalo dito sa atin sa Pilipinas, Brother Edwin. Yes. Diba? Opo. Yang mga nasa Kongreso, nasa Senado, o ipanalangin natin na sila ang puso nila maging sa paglilingkod talaga sa bayan, Brother Edwin. Ah. Hindi kaya nagsenador, hindi kaya nagcongressman, dahil may negosyong dapat niyang maproteksyonan. Opo. Diba, Brother Edwin? Sa sariling kapakinabangan, Brother Willie. Oo, dahil may mga negosyo siya para lalo pa niyang mapaunlad. At yung negosyo na yan, Brother Edwin, kumbaga meron siyang proteksyon, ano? Yes. Yun ang ini-interest ng ibang mga politiko Kaya pumapasok sa politik Kaya gusto ng posisyon, Brother Willie. Oo. Yun, Brother Edwin. Ano sabi ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Po ni Sister Nenita Chuya. Tama po. Pag nag-comment, pakibigay niyo po ang inyong... Yung nagtatanong sa atin, Sister Rowena Hamias. No, sana naintindihan niya yung sinasabi ko, Brother Edwin. Yes. Bilang Kristiyano, sundin natin yung due process. Huwag tayong magpadalos-dalos. No? Kasi ako, Brother Edwin, ang obserbasyon ko nung panahong si Presidente Duterte ang nakaupo, na presidente. Brother Edwin, yung mga drug addicts nawala noon no? Opo. Talaga namang napansin yung Brother Edwin. Talagang lumigpit, Brother Willie. Oo. At yung mga nasa gobyerno nung panahon na yon, Brother Edwin, maayos silang makitungo sa mga tao. Nawala yung mga suplado, yung mga suplada, no? Yes. Yung mga masusungit nung panahon ni Duterte, Brother Edwin. Oo, Brother Willie, mga government employee. Oo. Talagang umayos ang mga galawad, Brother Willie. Pero noong nawala na si Presidente Duterte, di ba, no? Oo. Yun naman, Brother Edwin, madali namang mapansin yun, no? Tama. Na talaga may nagbago. Lumakas ang loob uli ng mga drug addicts. Yes. Brother Edwin, di ba? Dito lang sa atin sa Bulacan. Itong nakaraan lang may ginahasa na babae, no? Po, dyan lang Sa Bustos. Bustos, Bulacan, Brother Oo, Willie. mga drug addicts ang may gawa, Brother Opo. Edwin. 4 na lalaki ang gumahasa, Brother Willie. Sabi bago daw sila ginahasa yung bata, sila nagsabong muna, Brother Willie. Oo, gumamit talaga ng droga. Yes, oo. Yun nga, yun yung sinasabi natin na tingnan natin kung meron bang nagawa naman yung tao, Brother Edwin, nung panahong siya nakaupo. Nasabay pa nga ang COVID-19, ang pandemya, Brother Edwin Yes. Diba yun nga, reklamo ngayon ng mga driver ng mga jeep. Pati ka noong panahon ng COVID, yung gobyerno may malasakit. Yes. May binibigay na pagkain. Yuda. May ayuda. Ngayon ang gira naman nasa ibang bansa. Diba? Opo. Bakit nagtaasa ng presyo ng gasolina, ng krudo, parang hindi namin maramdaman may gobyerno. Brother Edwin. Wala suporta. Yun, mga tao rin nakakapansin, Brother Edwin Yes. Yun yung sinasabi ko na hindi naman perpekto si Duterte bilang presidente. Wala naman perpektong gobyerno, Brother Edwin May nagawang tama, may nagawa rin mali. Oo, ganun lang naman. Ako pag may sinabi, may ginawang maganda, pupurihin ko, Brother Edwin. Yes. Ngayon, pagka mayroong mali na sinasabi at ginagawa, hindi naman pwedeng palusutin yung Brother Edwin. Mas babanggitin mo yan, Brother Willie. Oo, di ba si Brother Eli? Di ba? Yes. Sinasabi ko, may nagawa si Brother Eling maganda. Tama. Di ba? Pinupuri ko siya. Opo. Di ba? Sinasabi ko, si Brother Eli, tinuruan ako ng Biblia. Di ba? Dati ko siya tagapagturo. Tama. Sinasabi ko yung maganda. Di ba? Yes. Pero alam ko rin sabihin yung hindi maganda kay Brother Eli. Yung hindi tama. No, yung hindi tama. Yung mga sinabi niya, yung mga ginawa niya, yung tinuro niyang mali, Brother Edwin. Yes. Ganun ang pagkatao ko, Brother Edwin. Sabihin fair and square kayo, Brother Willie. Oo. Hindi po pwedeng na One-sided. one-sided. Kaya ako, yun ang aking sinasabi sa ating mga ka-Bible study. Yang mga politiko, mga opisyales, mga namumuno sa ating bansa, sa halip na ikaw ay magsalita ng masasama
Brother Edwin. Opo. Hindi nga tama yung pagsalitaan mo ng masama yung mga pinuno ng bansa, Brother Edwin. Yes. Labag yun sa Biblia. O babasahin ko po. Sa isang talata ng Exodo 22:28. Ito po ang sinasabi. Kapag ka mayroong mga pinuno, huwag mong lalapastanganin ang Diyos. Ni susumpain man ang pinuno sa iyong bayan. Kaya, Brother Edwin. Wala pwedeng sumpain, Brother Willie, pinuno ng isang bayan. Oo. Pagka pinuno ng bayan yan, pinuno ng bansa, huwag mo siyang susumpain, huwag mo siyang pagsasalitaan ng masama. Nagawa 23:5. O ito, sabi ng Apostol Pablo, 23:5 ng gawa. Kapagkat nasusulat, huwag kang magsasalita ng masama sa isang pinuno ng iyong bayan. Hindi dapat pagsalitaan ng masama ang isang pinuno ng bayan, Brother Edwin. Yes, Brother. Kaya nga ako, nang yan mabasa ko, naunawaan ko, Brother Edwin. Yes. Sabi ko, si Brad Eli, mali yung ginagawa niya nung araw, Brother Edwin. Bakit po? Sabi, kung pagsalitaan si Presidente Gloria Arroyo nung araw GMA kasi nagre-request si Brad Eli na magkaroon ba ng daan papunta sa Pasalamatan. Yung sa highway, Brad Edwin. Opo, access road. Oo, nung hindi mapagbigyan ni GMA. Yes. Nako kung ano-ano na sinabi ni Brad Eli kay Presidente GMA Kung ano-anong pintas na, Brother Willie. Oo, bakit ka magpapasakop dyan sa pandak na yan? Tinawag na pandak si Presidente GMA Yes. Brad Edwin. Opo. Meron bang mga nakakatanda dyan sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, Brad Edwin, na ganun nga niya pagsalitaan? Si Presidente GMA, Gloria Macapagal Arroyo, pandak, Brad Edwin, kung tawagin niya. Nga po, magbigay nga po kayo ng inyong komento kung po sa mga nakarinig na tinawag noon ni Brother Eli si Presidente GMA na pandak. Tapos naalala ko pa si Senador Plavier. Yes. Oo. Yung let's do it. Di ba, no? Ikwento mo nga yan, Brother Willie. Baka hindi alam ng ating mga taga-subaybay. Kasi merong ambush interview kay Senador Juan Plavier. Opo. Ang tanong kilala niyo po ba si Brad Eli Soriano? Yun ang tanong kay Senador. Oo. Mapagbiro si Senador Juan Plavier Opo. Sabi ni Senador Juan Plavier, Brother Eli? Brother ba yan o sister? Sabi nga Brother Edwin. Oo, ni Senator Juan Plavier. Brother Willie. Brother ba yan o sister? Yes. Ayun, nung maiparating kay Brad Eli na ganun yung sinabi ni Senador Juan Plavier na brother ba yun o sister? Opo. Nako, si Brad Eli nagsalita na sa pasalamat. Opo. Sabi ni Brad Eli, mga kapatid, sa uli-uli, sa susunod na eleksyon, huwag niyong iboboto yung unanong senador na yan. Una pandak, unano na. Si GMA ang pandak. Opo. Si Plavier naman unano. Yes, Brad Edwin. Talagang mapanlain. Sige, basahin mo. Meron bang comment, Brad Edwin, sa Facebook, sa YouTube? Opo, sabi po ni Pan Express Electronic Service, positive ako dyan. Pandak. Yan yung sinasabi ko na papaanong si Brad Eli sugo ng Diyos, Brad Edwin. Yes. Yung mga basic sa Biblia hindi niya alam Opo. at hindi niya ginagawa. Yes. Kaya ako, Brad Edwin, maingat ako kahit sino nakaupo sa gobyerno. Yes. Hindi ko binibitawan ng salita na masamang salita. Bakit? Kasi nasa Biblia yun. Yes. Huwag mong susumpain. Salita. Oo. Hindi dapat sinusumpa ang pinuno ng bayan, ng bansa. Huwag pagsalitaan ng masama. Yan, Brother Edwin, nang hindi alam ng maraming mga Pilipino. Kasi kahit sino na lang ang maging presidente, lagi namang may rally di ba? Opo. Lagi namang may reklamo no? Oo, hindi na kasama na yan, Brother Willie. Oo.
Mula noong araw, Brad Edwin, na ako'y nagkaisip na. Opo. Lahat ng mga naging presidente sa Pilipinas, Yes. lahat naman nireklamo, lahat naman merong mga pagwewelga, merong Yes. mga pagrereklamo Opo, may strike, may rally, may Oo, welga. oo. Yan. Dapat sana yung mga namumuno sa ating bansa, ang pinakatulong na magagawa natin, huwag silang makalimutang isama sa panalangin. Yes. Na ang Diyos palagi silang gabayan, Brother Edwin. Opo. Palaging hipuin ang kanilang kalooban na ang nasa puso nila ay pag-ibig, no? Pagmamalasakit, pagmamahal sa bayan, brother. Oh, yun lang, Brother Edwin. Siguro sapat na yan, yung ating naging pagtalakay ngayong gabi. Opo. Hayaan natin na yung proseso ng batas gumulong, Brother Edwin. O, tumakbo, Brother Willie. Si Senador Bato de la Rosa, sabi niya, pagka naman meron ng warrant of arrest na nilabas mula sa Korte ng Pilipinas, Yes. payag siyang humarap na sa hukuman, Brother Edwin. Tama. Haharap siya. Kailangan lang yung due process, Brother Willie. Oo. Si Brad Eli lang naman ang tinakasan yung kaso, Brother Edwin. Yes. Nakbuhan. Kinakbuhan Huwag kayong maniwala na walang piyansa yung kaso na yun, na rape. May piyansa yun. Hindi na lang si Brad Eli umuwi sa Pilipinas para yun harapin pa, Brad Edwin. Apo. Yun yung aking gustong linawin. Kasi yung mga fanatics nabulag Brad Edwin Yes. Napaniwala na si Brad Eli daw no bail yung kaso. Saka pag uwi daw dito, papatayin, Brad Edwin. Ganun Kaya si Brad Eli raw napilitang mangibang bansa. Napilitan Brad Edwin. Pilitang mag-abroad, Brother Willie. Oo, at dahil meron palang tutuparing hula si Yes. Brad Eli. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, Brad Edwin. Apo. Nung buhay si Brad Eli, lagi binabasa yung talata na yan Yes. May hula para sa Brazil. Yes. Nung namatay si Brad Eli, hindi na nga nababanggit ang Brazil ngayon Opo. Kasi Brother Willie, pag nabanggit yung Brazil, mababanggit din yung Area 52. Oo. Ayan, di pa ba nahalata ng mga fanatics yan? Nung buhay si Brad Eli, bidang-bida ang bansang Brazil, Brad Edwin. May hulang tinupad si Brad Eli. Noong mawala na si Brad Eli, pumanaw siya. Ala na, hindi na binabasa yung malaki sa 1:11, yung hula na natupad, Brad Edwin. Sige, yung ating mga prayer request na Brad Edwin, para mapagbigyan na natin yung ating mga ka-Bible study. Okay po, sa lahat po ng mayroong prayer request, pakibigay niyo po ang kumpletong pangalan ng tao na may sakit at yung pong kumpletong pangalan ng sakit na ating pong ilalapit ng kagalingan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pakilagay niyo lang po sa ating chat box at iyan po ay aking babasahin at bibigyan po natin ng pagkakataon dito po sa huling bahagi ating ipag-pray po natin itong aking kasamahan sa trabaho na si Russell Juan para po sa kanya stage 2 cervix cancer. Pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, stage 2 cervix cancer ay inutusang umalis at mawala kay Russell Juan. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan ay padaluyin sa buong katawan. Gayon din ang mahabang buhay ay patuloy na ipagkaloob kay Russell Juan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Prayer request po, pakilagay lang po sa ating chat box, mga kapatid. Ipag-pray po natin si Brother Francis Santiago sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, mga baradong ugat. Puso ni Brother Francis ay inutusang umpis at sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, padaluyin, galingan, siglahan sa buong katawan. Brother Francis. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Willie, baka meron kang prayer request dyan sa cellphone. Meron ditong prayer request para kay
Belmina Soliva. Meron siyang bukol sa leeg. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, bukol sa leeg, inuutusang malusaw, mawala, ay Belmina Soliva. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan sa kanyang leeg. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ito po ba ang inyong pangalan, Dexter Bello? Yung pong nagpe-request ng tinding trangkaso? I-confirm lang po. Sige, kay Brother Joventeo, habang hinihintay natin yung confirmation niyan, Brother Edwin. Yes, Sa Brother pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, hernia, prostate cancer. Inuutusang mawala kay Brother Joventeo. Sa dugo ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa buong katawan ni Brother Joventeo. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Yes, yan po. Ino po ang pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, matinding trangkaso, ubo at sipon ay inuutusang umalis at mawala kay Dexter Bello. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan sa buong katawan ay padaluyin kay Dexter Bello. Be healed, be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sir Dexter, balitaan niyo po kami. Ano po kung kagalingan ang ipinagkaloob po sa atin ng ating Kristo. Tapos po kayo ay maipag-pray. Sige, Brother Edwin, yung ating commanding prayer, Opo? gawin na natin para sa lahat ng mga nandito sa Facebook at sa YouTube. Kayo na po ang magsabi kung ano-anong mga sakit, karamdaman yan na ating uutusan na umalis, mawala sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa pananampalataya po ay ating tanggapin ang kagalingan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, masiglahan at kalakasan na ipagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sa mga tumanggap po ng kagalingan, instant healing or gradual healing po ang ating tinanggap mula sa Panginoong Hesus. Huwag po tayong makalimot na magpasalamat sa ating Panginoong Hesus. Kumuha po tayo ng short video testimony, written testimony, bilang pasasalamat natin sa ating Panginoong Hesus. Salamat po sa ating mga ka-Bible study na nakasama ngayong gabi. Salamat po sa inyong oras na ibinigay, sa inyong mga suporta, tulong pinansyal para po dito sa pagpapatuloy ng ating programa. Gayon din sa mga bumibili, tumatangkilik ng ating libro na Pinoy Walking Bible, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Tsaka dun sa mga nagre-repeat orders, Brother Willie, salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Pagbili ng Pinoy Walking Bible, ang paglalakbay, Brother Willie Santiago. Kay Brother Joventeo, salamat po doon sa inyong pag-avail noong libro. 7 yung libro, Brother Edwin, na inavail ni Brother Joventeo. Ay, opo, salamat po sa... At mga kamag-anak niya dito sa Pilipinas ang pinadalhan, Brother Edwin. Ay, oo, Brother Willie, malaki. Oo, kasi talagang yung libro na yan, makakapag-mulat, Brother Edwin. Yes. Makakapag, bukas ng isip, no? Pag Yes. binasa nila, maunawaan nila na may Panginoong Diyos talaga na gumagabay sa atin, ano? Yes. Nag-iingat at tuturo kung ano yung mga dapat nating gawin, ano? Yes. At nandyan din sa libro na yan, Brother Edwin, yung mga aral na yung mga maling aral na naging dahilan kaya ako umalis sa MCGI. Tama po. Nandyan sa libro na yan. Yung mga laging tinatanong ako kung ba't ako umalis sa MCGI,
No? Nandyan sa libro na yan yung sagot, Brother Edwin. Oo, lalo na Brother Willie, yung mga fanatics, no? Na talagang hangang-hanga kay Brother Eli. May pag nabasa nila yung libro, Brother Eli, mawawalan sila ng gana. Oo. Sila ay maging miyembro pa ng grupo na yun, Brother. Ayan. Kaya salamat po sa lahat ng mga suporta po ninyo sa programa at dyan po sa ating libro na Pinoy Walking Bible. Sige, Brother Edwin, para sa ating closing prayer na. Po, tayo po yung manalangin, mga manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, minsan pa po sa amin pong pagtatapos, sa amin pong Bible study, may po'y muling lumalapit, kayong luklukan ng biyaya. Pasalamat po kami, Ama, sa mabuting pagkakataon na muli mo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sama po ng aming mga kapwa-tao, kaibigan, kalat, kabag-anak, na kami po ay sama-samang makarinig, matuto, at makapag-aral ng iyong mga banal na salita. Pagkaloob mo po, Ama, na ito po ay makapagbigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa sa amin, magamit po namin sa pang-araw-araw po naming mga salamat po sa patuloy na pagkasangkapan mo po sa amin ni Brother Willie bilang instrumento ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming mga kapwa-tao. Magindaan po ito upang maraming bilang ng mga tao ang aming umahikayat na magbalik loob at maglingkod sa iyong marangal na pangalan. Patuloy po pong pagpalain ang aming mga kapwa-tao na palagi po namin nakakasama. Tuwing kami po ay may programa, yun din po ang aming mga kapatid na pusang loob na nagmamalasakit, sumusuporta, tumutulong sa iyong banal na iglesia, lalong ikalalaganap ng pangangaral ng iyong mga banal na salita. Patuloy po pong pagpalain ang aming mga paghahanap buhay, pagtrabaho, maging pagpapala po kami, Ama, unang-una sa iyong banal na iglesia, kalawa po sa aming mga mahal sa buhay. Kami po'y patuloy na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan, kung papaanong kami po ay nagpatawad na sa lahat ng mga tao na nagkulang at nagkamali at nagkasala sa bawat isa sa amin, ay gayon mo rin po patawarin lahat ng aming mga kasalanan. Yung banal na gawain, ang pagpapalaganap ng yung mga banal na salita sa Facebook Live at sa YouTube Live, tulungan mo pong palagi na maipangaral ang iyong mga salita, lakipan, mga himala, pagpapagaling ng lahat ng mga sakit at karamdaman, maranasan po ng aming mga kapwa-tao ang iyong dakila at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Pakiingatan mo na rin po ang aming mga anak, pinagkatiwala mo po sa aming. Balit kami po higit na nagtitiwala na higit po sa aming pag-iingat ang magagawa mo sa aming mga anak. Layo mo po sila, Ama, sa iba't ibang uri ng mga mabibigat na suliranin, gayon din po sa mga mabibigat na sakit at karamdaman sa buhay na ito. Ama, hanggang sa amin po masamantalang pag-iwahiwalay, hanggang sa amin tapos ngayong gabi, hanggang sa aming pagtulog at sa kabuuan po ng gabing ito, sa iyong mapagpalang mga kabay, sa iyong pag-iingat, pinagkakatiwala po namin aming mga buhay at kapalaran, pagkaloob po sa bawat isa sa amin ang masarap na pamahinga, masarap na pagtulog, ilayo mo po kami, Ama, sa mga masasamang pag-inip at sa mga biglaang at sa araw ng bukas, panibagong buhay, lakas at mabuting pagkakataon, ang muli mo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin upang magamit namin sa aming pong mga ginagawang paglilingkod. Sumasampalataya kami ng buong puso na lahat ng aming kahilingan, panalangin, ay na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos Ama, salamat po, Holy Spirit, salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Yan, sa lahat po ng aming mga nakasama sa Facebook at sa YouTube Live, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong oras, salamat po sa mabuting pagkakataon na tayo po ay muling nagkataon. Hanggang sa susunod po naming programa ni Brother Willie, kami po ay umaasa na kami po ay muli po namin kayong makakasama. Ako po si Brother Edwin, baunin po natin ang pag-iingat, pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Brother Willie. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga Bible study.
Hanggang sa susunod pong Huwebes, 9:00 ng gabi kung loloobin ng Panginoon, sama-sama po tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Night, and God bless po sa ating lahat.